Tayo ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon, At sumayo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Darating ang anak ng tao bilang hari kasama ang lahat ng anghel at luluklok sa kaniyang maringal na trono. Sa panahong iyon, matitipon sa harapan niya ang lahat ng tao. Sila'y pagbubukod-bukurin niya, tulad ng ginagawa ng pastol sa mga tupa at mga kambing, ilalagay niya sa kanyang kanan ang mga tupa at sa kaliwa ang mga kambing. At sasabihin ng hari sa mga nasa kanan, 'Hali kayo, mga pinagpala ng aking ama, pumasok na kayo at manirahan sa kahariang inihanda para sa inyo, pula pa ng likain ng sanlibutan. Sapagkat ako'y nagutom at inyong pinakain, nauhaw at inyong pinainom, ako'y isang dayuhan at inyong pinatuloy, ako'y walang maisuot at inyong pinaramtan, nagkasakit at inyong dinalaw, ako'y nabilanggo at inyong pinuntahan.' Sasagot ang mga matuwid, 'Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom at aming pinakain, nauhaw at aming pinainom? Kailan po kayo naging dayuhan at aming pinatuloy? O kayo walang maisuot at aming pinaramtan? At kailan po namin kayo nakitang may sakit o nasa bilangguan at aming dinalaw?' Sasabihin ng hari, 'Sinasabi ko sa inyo nang gawin niyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid kong ito. Ito ay sa akin ninyo ginawa.' At sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, 'Lumayo kayo sa akin, mga sinumpa. Kayo'y pasasaapoy na di mamamatay na inihanda para sa dyablo at sa kaniyang mga kapon, sapagkat ako'y nagutom at hindi niyo pinakain, nauhaw at hindi niyo pinainom, ako'y naging isang dayuhan at hindi niyo pinatuloy, ako'y nawala ng maisuot at hindi niyo pinaramtan, ako'y may sakit, nasa bilangguan at hindi niyo dinalaw.' At sasagot din sila, 'Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom, nauhaw, naging dayuhan, na wala ng maisuot, may sakit o nasa bilangguan, at hindi namin kayo pinaglingkuran?' Ay sasabihin sa kanila ng hari, 'Sinasabi ko sa inyo, nang pagkaitan ninyo ng tulong ang pinakahamak sa mga ito, ako ang inyong pinagkaitan. Itataboy ang mga ito sa kapurusahang walang hanggan, ngunit ang mga matuwid ay tatanggap ng buhay na walang hanggan.'" Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Kahapon po ay pinarangalan natin ang lahat ng mga banal. At ang challenge, sabi ko, ay maging banal din tayo at makasama din natin sa langit si Kristo sa tulong ng Diyos. Ngayon, sa pag-alala natin sa mga yumao, ang challenge ay maalala din nawa tayo kahit wala na tayo sa tulong ng Diyos. Alam po ninyo, ang pag-alala natin sa mga yumao ay pagpapakita ng ating pananampalataya. Sinabi ng Diyos na ang mga patay ay hindi mananatiling patay. Lalo't higit yung mga karapat-dapat. Sila'y bubuhayin ng Diyos. O hindi ba ang sabi sa ating ikalawang pagbasa ngayon, sinong mapaghihiwalay sa atin sa Diyos? Kahit ang kamatayan, hindi. Yan ang sabi sa Romans 8:38. At dagdag pa ng ating Panginoong Yesus sa Ebanghelyo, ayon kay San Juan, ibinilin sa Kanya ng Ama na huwag pabayang mawala kahit isa sa mga ibinigay sa Kanya, kundi muling buhayin sila sa huling araw. Nevertheless, sa ating Ebanghelyo ay maliwanag namang pinapakita sa atin ng Panginoon ang pupwedeng maging senaryo, ha? Binibigyan tayo ng choices, kumbaga, sa paanong paraan gusto natin na tayo'y maalala ng mga tao pagdating ng panahon. At sa papaanong paraan din naman, gusto natin na tayo'y buhay ng Panginoon pagdating ng panahon. Ito ba ay una, gusto nating maalala tayo pagdating ng panahon kapag tayo'y wala na dito sa mundo dahil sa ating mga nagawang kabutihan. And therefore, upang tayo buhay ng Panginoon sa buhay na walang hanggan sa kalangitan? Or gusto ba natin na tayo maalala
ng mga tao pag wala na tayo pagdating ng panahon dahil sa ating mga kasalanan, dahil sa ating kasamaan. And therefore, gusto ba nating buhayin tayo ng Panginoon pagdating ng araw para maparusahan lang sa walang hanggang kaparusahan? Of course, ang pipiliin natin yung una. Kung matino tayo, syempre, yung una. Gusto natin, pagdating ng araw na wala na tayo sa mundong ito, maalala ng tao ang ating mga ginawang kabutihan, ang ating kabanalan. At gusto rin natin, kaugnay nito, na buhayin tayo ng Panginoon sa huling araw, sa kalangitan. But the question is, are we living this way right now? Namumuhay na ba tayo ng ganito upang maranasan natin pagdating ng araw ito? Kung hindi pa, kailan pa? Sa mga nagpunta kahapon sa sementeryo, sa mga naglibot-libot, nakakita niyo sigurado sa mga lapida ang mga dates ng kapanganakan at kamatayan. Sa pamamagitan nito, nanood sana sa inyo, sa inyong ulirat, na may mga namatay na sanggol pa lang, may mga namatay na 20 years old, 30 years old, 40 years old, 50 years old. Hindi lahat inaabot ng 80, 90, 100. Hindi. Kahit anong oras, pwedeng magwakas ang buhay natin. At kahit na hindi tayo namasyal kung saan-saan, yung lapida na lang ng mga mahal natin sa buhay na ating dinalaw. Sigurado namang napansin ninyo, di ba? Na sa gitna ng dates ng kapanganakan at kamatayan yan, ay may dash. May maliit na dash. May maliit na guhit na yan. Kanya ng buhay. Kahit paabutin ng 100 ng ating buhay, ay kli lamang yan. Kaya kung hindi pa tayo mabubuhay ngayon, sa paraan na gusto nating alala tayo ng ating kapwa-tao pagdating ng panahon at sa paraan na gusto nating buhayin tayo ng Panginoon pagdating ng panahon, baka hindi na mangyari yon kung magpapatumpik-tumpik pa tayo ngayon. Meron nga daw 2 magkapatid na kilala sa pagiging makasalanan nila. May mga illegal na negosyo, magnanakaw pareho, may connection sa mga korap na politiko, bukod sa pagiging babaero, namatay yung isa sa 2 magkapatid na mahal na mahal nitong naiwan yung kanyang kapatid na namatay. Eto na, nung funeral mass na, lumapit muna yung kapatid na nabubuhay sa pare na magmimisa. At ang sabi sa pare, Father, mahal na mahal ko yung kapatid ko ito. Kaya magbibigay ako ng malaking donasyon sa simbahan mo. Basta sa sermon mo, palabasin mo lang na mabuting taong kapatid ko. Hindi sana papayag si Father, kaya lang malaking donasyon kailangan ng simbahan. Hindi pumayag na rin. So ibinigay sa kanya yung donasyon. Ito na, sa sermon ni Father, ang sabi niya ganito, ang kapatid nating yumaw na ito, kapatid nating pumanaw na ito, ay makasalanan, magnanakaw, maraming illegal na negosyo, konektado sa mga korap na politiko at babaero. Pero kumpara sa kapatid niyang nabubuhay na narito, siya'y mabuting tao. At least, kahit paano tumupad naman sa usapan si Father, kahit konti lang. How about us? How about you? Anong gusto mo na marinig sa sermon ng pare na nakakakilala sa'yo pag namatay ka? Huwag na lang yun. Anong gusto mong masabi ng mga tao nakakakilala sa iyo sa eulogy? Pag namatay ka, ano? Yung hindi na kinakailangang manuhol pa ng mga kamag-anak mo, ng mga taong mahalaga sa iyo. Yung may mga taong kahit hindi mo pilitin, kahit hindi mo diktahan, hindi mo tawagin, ay kusang magsasalita ng maraming mga mabuting bagay tungkol sa iyo. May magsasabi diyan, lalong-lalo na yung ngayon pa lang ay wala nang pakialam sa epekto ng kanilang mga ginagawang kasalanan. Father, wala na akong pakialam dyan. Patay na ako Ang sasabihin ko naman sa'yo, imposibleng mawalan ka ng pakialam pagdating ng araw. Sapagkat kung ano ang ginagawa mo ngayon ay may malaking kinalaman kung papaano ka maaalala ng tao pagdating ng panahon at kung papaano ka rin bubuhayin ng Panginoon pagdating ng Panginoon. And I'm very sure, mas gugustuhin mo nang huwag ka nang alalahanin ng tao kaysa naman ang maaalala nila ay ang mga kabalastugan kasama ang ginawa mo. Kung papaanong mas gugustuhin mo na lang din na huwag ka nang buhayin ng Panginoon kung bubuhayin ka lang din naman niya para lamang mapunta sa impyerno. Hindi naman ikaw kasi ang magdidikta kung gusto mong maalala pa ng tao o hindi na, kundi sila. Kung papaano hindi rin ikaw ang magdidikta kung gusto mong
buhayin ka pa ng Panginoon o hindi na. Ang Diyos ang siyang magdidikta. Wala kang kontrol sa lahat ng ito. Ang tanging nakokontrol o makokontrol mo ngayon ay kung papaano ka mabubuhay sa paraan na ring maalala ka ng tao balang araw at sa paraan na rin nabubuhayin ka ng Panginoon balang araw. Kung kokontrolin mo ang sarili mo ngayon na mabubuhay sa kabutihan, iyon ang ma-achieve mo pagdating ng araw. Maalala ka sa iyong kabutihan at bubuhayin ka ng Panginoon sa buhay na walang hanggan. And so, as early as now, please deal with these two very important and related questions. Una, papaano mo gustong maalala ka ng tao pagdating ng panahon? Ikalawa, paano ka kinikilala ng mga tao ngayon? Yung unang tanong ay para sa iyo Siyempre, may sasagot mo dyan. Gusto mo maalala ka ng tao pagdating ng panahon sa mga bagay na maganda. Faithful kang asawa, responsable kang magulang, patas ka sa iyong kapwa, hindi ka mayabang, mababang loob ka, matulungin ka, maawain ka, etc. Pero yung pangalawang tanong ay hindi para sa iyo, kundi para sa iba. Lalong-lalo na sa mga taong lagi mong nakakasalamuha, nakakasama, partikular na sa iyong pamilya. Yung tanong na, papaano kanila nakikilala ngayon? Dapat mong mapag-ugnay yung dalawa. Dapat mong malaman kung gaano sila kalapit sa isa't isa. Yung sagot mo sa, papaano mo gustong maalala ka ng tao pagdating ng panahon sa kung papaano ka nakikilala ng mga taong malapit sa iyo ngayon. Dapat mong makita, malapit pa sila sa isa't isa. Sapagkat kung malayong malayo, meron tayong problema. At dapat gawan mo yan ng paraan hanggang maaga. Sapagkat I'm telling you, hindi natin hawak ang ating buhay. Dapat bago tayo mamatay, yung dalawang yan, magkaugnay. Sapagkat tandaan po natin, it will take time para tayo makagawa, makapagpundar ng mga magandang ala-ala na magme-merit sa atin na maalala tayo ng maganda at mabuhay tayo sa langit talaga. Kumbaga, hindi naman po tayo sumusulat lamang ng paisa-isa, padala-dalawa, patatlo-tatlong mabuting gawa na madaling mabure. Tayo ay umuukit sa tulong ng Panginoon sa puso ng tao ng maraming mga magandang alaala na mananatili sa puso ng tao at ng Diyos pagdating ng panahon. Ito sana ang hilingin nating biyaya sa ating banal na misa. Lalo pat ngayong inaalala natin ang ating mga yumaong mahal sa buhay na sinasabi nga nating nauna lang, susunod din tayo sa kanila. Sana mag-iwan tayo ng mga magandang alaala sapagkat ito ang siyang nagiging dahilan upang tayo ay mabuhay sa buhay na walang hanggan. Amen. Lagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Makapangyarihan siya. ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may Walang imposible sa magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. May magagawa ang Diyos. Alam kong di ringgin ng Diyos ang sama. Alam kong di Sapagkat mahal niya. ringgin ang Diyos ang samo. Alam kong di ringgin ng Diyos ang sama. Alam kong di ringgin ang Diyos ang samo ko. Kung ako'y magtatapat
Sa Kanya'y maglilingkod. Sa Kanya'y maglilingkod. Alam ko, diringkin ng Diyos ang sa diringkin ng Diyos Bigyan ang natin ang ating mga samo. mata, Panginoon. Tulungan mo kong mamuhay sa kabutihan ngayon. Na hindi ko na ito ipagpaliban pa. Na gawin ko na ang mga dapat kong gawin, sabihin ko na ang dapat kong sabihin. Mamuhay na akong kalugod-lugod sa iyong mga mata. Tulungan mo kong huwag malayo sa iyo. Hindi naman din ako perpekto. Basta Panginoon, malayo man ako, kahit bahagya lang, habulin mo ko ng iyong pagmamahal. Huwag mo kong pabayaang malayo sa iyo. Sapagkat gusto ko na sa pagpikit ko, sa takip silim ng buhay ko, pagdilat ko, ikaw ang makita ko. Lord, help me. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Pasalamatan sa Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Lalo pa't kung ngayon pa lang siya'y atin ng kinakapitan. Hallelujah. Hallelujah. Sa takdang panahon ay babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin tapat siya sa kanyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili ko, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Higit pa sa inaasahan, sapagkat mahal ka ng Diyos, pakatandaan. Kung lalapit ka kay Jesus, ang langit ay hindi mo ma-describe sa isang salita. Napakaganda at yan ay kung pwedeng mangyayari na kahit dito pa lang sa lupa. Sa pamamagitan ng pagkapit mo sa Diyos, pagyakap mo sa Kanya, pagtanggap mo sa Kanya sa buhay, kung lalapit kay Jesus. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara na sa unang-una ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen.